Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan at kadakilaan at salamat sa Diyos sa pagbibigay sa atin ng kalusugan at kalakasan ng panibagong buhay upang magamit natin sa pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos. Salamat din sa Panginoon sapagkat binigyan po ulit tayo ng pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Ano po, talagang napakabuti po ng ating Diyos at tayo po ay mayroong serye na pinag-aaralan ng eschatology na kung saan ito ay pag-aaral sa mga mangyayari sa hinaharap. Ano po, at ito po ang ating itutuloy sa pag-aaral pong ito. Sana doon sa ating mga previous na ating napag-aralan ay marami po tayong natutunan at nagbigay po ito sa atin ng kasiglahan sa ating buhay, pananampalataya. Ano po, ito po ang atin pong gagawin po uli ay itutuloy po natin yung ating serye ng pag-aaral ng eschatology o ang mga aral patungkol po sa hinaharap. At ito po ang gagamitin nating talata ay ang ginamit din po natin talata sa mga nakaraang key verse po natin sa mga nakaraan po nating pag-aaral sapagkat ito po ay nagpapahayag ng God's timeline o yung pagkakasunod-sunod ng layunin ng Diyos o plano ng Panginoon. At alam ko naman po na excited din po ang bawat isa po sa atin na mapag-aralan ang eschatology. Kaya magsitayo po ang lahat at tayo po ay babasa ng salita ng Panginoon. At sundan nyo lang po sa salin po ng inyong mga Biblia sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Yan po, nasa screen na po natin. Sana po ito ay maging malinaw. Ang sabi po dito sa Ecclesiastes, "To everything there is a season, a time for every purpose under heaven." Tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama na dakila po sa lahat, purihin ka Panginoon sa iyong salita at dakilang Diyos, dalangin po namin sa patuloy po naming pag-aaral ng mga bagay na dapat po naming malaman ngayong kasalukuyan hanggang sa hinaharap. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang aming mga buhay ng gabay at patnubay po ng banal na Espiritu ay ikaw po ang manguna. Ikaw po magpala sa amin ng karunungan nang sa ganun mas lubos po naming maintindihan ang mga bagay na nais mo pong ipahayag po sa amin. Maging ang iyong lingkod, Panginoon, na gagamitin mo sa pagbabahagi ng iyong salita. Dakilang Diyos, ang aking sarili ay iyong linisin at gawing karapat-dapat na tagapagbahagi ng iyong salita. Naway maihayag po ito ng buong katotohanan at buong kalinawan. Dakilang Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, purihin po ang Diyos at yan po in God's ang pinaka tema po natin the God's timeline o yung pagtatalaga ng Diyos ng oras, ng panahon. Sabi nga kasi dito, sa lahat kasi na nangyayari dito sa mundo natin ay naaayon sa itinakdang panahon ng Diyos. Ibig sabihin, ang pangyayari dito ay nakatakda na. Itinalaga na ito ng Diyos sapagkat mayroon tayong Diyos na marunong o Diyos na matalino o sinasabi natin omniscient o alam ang lahat. Kaya ang lahat ng bagay na nangyayari sa mundong ito ay sang-ayon sa kadakilaan ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, na papangyarihin ang mga bagay ayon sa panahon. Ano po? Ibig sabihin, may purpose kung bakit nangyayari, kung bakit ngayon nangyayari, bukas mangyayari, sa isang araw mangyayari, at bakit noon nangyari. Ang lahat ng ito daw ay nangyayari dahil sa itinakdang panahon ng Diyos at dahil may mabuting layunin ang Diyos o may siyang dakilang plano, layunin sa mga bagay pong ito. At sa ating mga napag-aralan, sabi nga doon sa ating ito yung ating God's prophetic plan. Ito yung sinasabi ng prophetic, ito yung naipahayag na ng Biblia, sa pamamagitan ng Biblia, yung mga mangyayari mula sa nakalipas hanggang sa hinaharap. Ito yung timeline ng Panginoon. At ito ay mangyayari sa panahong itinakda ng Diyos. Malinaw po dito na hindi natin alam ang eksaktong panahon pero mangyayari ito sa panahon na itinakda ng Diyos. Napag-aralan po natin ng una yung present time. Kung nasaan na tayo, naandun na tayo sa huling panahon. Nakita na natin, ipinahayag na ng Biblia ang lahat ng palatandaan na tayo ay nasa huling panahon na. Ano po? At
napag-aralan din natin yung rapture. Anong ibig sabihin ng rapture? Natuto na ba tayo pagdating doon sa rapture? Tayo ba ay handa na na kung dumating biglaan ang rapture? Yan po ang mga pinag-aralan na po natin. At itong mga bagay na ito ay mangyayari sa naharap, umpisa sa rapture. Kasi nasa present age tayo, church age, ngayon naman ay nasa iniintay natin ay yung mga pagkakasunod-sunod pa ng mga mangyayari. At makikita po natin dito ay dun sa 2 at 3 ay merong tribulation sa 2 at sa 3 ay yung judgment seat of Christ and marriage supper of the Lamb. Uunahin po nating pag-aralan yung judgment seat of Christ, bagaman siya number 3 natin nakalagay sa numbers at marriage supper of the Lamb. Doon sa tribulation ay dahil may mahalaga din po tayong layunin kung bakit itong unahin natin para mas makita natin yung serye noong plano ng Diyos. Para hindi maputol, hindi mabitin, hindi mag-iba yung sabi nga yung genre noong pag-aaral po natin. Para bang dito sa temang ito yung makikita natin yung mga bagay na dapat nating gawin. Kasi bakit po natin ito unang pag-aaralan, itong judgment seat of Christ, marriage supper of the Lamb, kaysa sa tribulation. Sabi po dito sa ating pinag-aaralan, judgment seat of Christ and marriage supper of the Lamb are the one of the most awaited event of the believer. Ito daw yung isa sa pinaka mga inaasahang pangyayari na inaasahan ng mga mananampalataya. Kaya lang, maraming mananampalataya ang hindi naghihintay o umaasa sa marriage supper of the Lamb o hindi excited sa kaganapang ito, yung judgment seat of Christ at marriage supper of the Lamb, sapagkat maraming mananampalataya ang mayroong kakulangan sa kaalaman ano ba ang marriage supper of the Lamb at ang judgment seat of Christ. Kung tayo ang tatanungin, gaano kalinaw sa atin ang kaganapang ito o alam ba talaga natin na mayroong mangyayari na judgment seat of Christ at marriage supper of the Lamb? Maaring ang iba sa ating mga kapatiran ay ngayon lamang ito narinig. Kaya nga, pero sabi dito, judgment seat of Christ and marriage supper of the Lamb are one of the most awaited event of the believer. Ito daw yung isa sa pinaka-inaasahang mga pangyayari ng mga mananampalataya. And these two events will happen after rapture, while the people who not believe in Christ will experience the great tribulation. Ibig sabihin, ang marriage supper of the Lamb at ang judgment seat of Christ, ito'y mangyayari after ng rapture para sa mga mananampalataya. At yung mga hindi sumampalataya sa Panginoon, sila naman yung dadaan sa great tribulation. Kumbaga, ito ay parang nangyayari ay sabayan. Kung ang mga mananampalataya ay naandun sa langit, ang kanilang mararanasan ay great judgment seat of Christ at marriage supper of the Lamb. Yung mga hindi sumampalataya, sila naman ay naandito sa lupa at maiiwan para mag-experience ng great tribulation. Sabayan po yun. Kaya pwedeng unahin natin ang tribulation, pwede nating unahin ng pag-aaral ang marriage supper of the Lamb at judgment seat of Christ, kasi ito'y halos sabayang kaganapan. Sa panahon pong ito na itinakda ng Diyos. Siyempre, mas magandang unahin na natin yung exciting part. Yung marriage supper of the Lamb at yung judgment seat of Christ. Kasi para mas lalong maging excited ang mga mananampalataya. Kasi sa panahon ngayon, puro takot na lamang ang nararanasan o nararamdaman ng mga mananampalataya. Lalo pag pinag-aaralan ng tribulation, ay takot na takot ang mga mananampalataya. Ito ay makikita po natin na napakaganda ng pag-aaral natin ito dahil marami tayong matutunan na makatutulong sa ating buhay pananampalataya. Sabi nga po dito, the marriage supper of the Lamb and judgment seat of Christ are event must the believer to be prepared of. Ang tanong, pinaghandaan na po ba natin ito? O naghahanda ba tayo para sa bagay na ito? O sabi natin, okay naman, ako'y ligtas na. Ano kaya po ang ating mga masasabi dito? Kasi sabi, ito daw yung dapat pinaghahandaan ng mga mananampalataya. Tayo ba'y handa dito na
Darating isang araw tayo haharap sa Panginoon. Ang objective po nito, layo na natin pag-aaral ay una, to encourage the believers to value service for the Lord. Ito yung mahalagang aral na dapat po nating maunawaan at maintindihan kasi sa panahon po natin ngayon ay marami ang ayaw maglingkod sa Panginoon. May kakayahan pero hindi ginagamit ang kakayahan na binigay ng Diyos para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ito yun, encourage, makita. Bakit ba natin kailangan gawin? Kasi minsan, kulang tayo sa motivation, bakit natin kailangan gawin? Para bang hindi pa rin sapat na nakikita yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin bilang taong makasalanan, inligtas, inalis tayo sa kaparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya karapat-dapat na siya paglingkuran. Para bang kulang pa rin. Naghahanap pa tayo ng extra pa na ano pa bang motivation na pwede kong gawin na makita para yung paglilingkod na meron ako ay maibigay sa Panginoon. At maraming mananampalataya ang nasa ganitong struggle ng buhay na ang paglilingkod para sa Panginoon ay hindi mahalaga. Amen po mga kapatid. Kaya nga maraming churches ang nagkukulang sa manggagawa kahit pa ang daming manggagawa sa loob ng church. Bakit? Kasi yung mga manggagawa dapat ay hindi gumagawa. Walang encouragement kung bakit hindi sila naglilingkod sa Panginoon. Ito, makatutulong po ito sa atin na tayo bilang mga hindi naglilingkod ay maglingkod. At ang mga naglilingkod ay mas lalo pang maglingkod. Excited na po ba ang lahat? Doon pa lamang sa objective, di ba? Ang napaka encouragement na sa atin. Hindi lamang po yan to strengthen the faith of the believers in the last days. Ano ba ang sabi sa ating last days? Marami ang tatalikod sa pananampalataya. Maging ang paglilingkod, tatalikuran, maging ang buhay pananampalataya ay tatalikuran sa panahon ng last days. Kaya nga, ang pag-aaral na ito ay makatutulong sa atin para maintindihan natin at lalong pasiglahin ang ating buhay pananampalataya nang sa ganon, hindi ito humantong sa pagtalikod sa pananampalataya. Ano po? Kasi maraming mananampalataya na tumatalikod kasi nakikita nila na para bang wala namang kabuluhan ang ginagawa nilang pananampalataya. Sa kabila ng kanilang pananampalataya ay nakararanas pa rin ng kahirapan, kapighatian, kakulangan at maraming hindi magandang pangyayari sa buhay. Kaya ang nangyayari, tumatalikod sa pananampalataya. At sa pag-aaral po natin ito, tutulungan tayo ng Diyos na maintindihan natin na walang dapat na maging dahilan kung na upang tumalikod sa pananampalataya. Pero napakaraming dahilan upang mas lalong tumibay sa pananampalataya. Yan po ang layunin na mas i-encourage po ang bawat mananampalataya. Siguro sa church po natin ay marami ng discourage at gusto nang tumalikod sa Panginoon. Sa hirap ng buhay, sa mga naranasan, ito po ay para sa ating lahat. Kung bakit ito ay ibinigay ng Diyos. Saan ay hipuin po ng Diyos ang ating mga puso at isipan. Ngayon, sabi dito, what is judgment seat of Christ and the marriage supper of the Lamb? Ano nga ba talaga ito? At gaano ba talaga ito kahalaga sa buhay mananampalataya? Bakit ito sinasabing most awaited event ng mga mananampalataya? Are we excited para sa judgment seat of Christ at sa marriage supper of the Lamb? Yung iba ay mag-amen, pero ano nga ba gayon? Ano ba gayon? Kaya hindi maka-amen ng bukal sa puso o dahil kulang pa sa pangunawa. Pero pag naintindihan po natin ito, makakapag-amen na po tayo ng buong katotohanan. Yung amen natin talagang amen, truly. Amen po mga kapatid. Sabi nga po dito ay unahin po natin yung judgment seat of Christ. Ano ba itong judgment seat of Christ? Sabi po dito sa Romans chapter 14 verse 10 to 12, but why do you judge your brother? Or why do you show contempt for your brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ, for it is written, as I live, say the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to me. So then, each
of us shall give account to should give account of himself to God. Basahin nyo lang po sa Tagalog para mas maintindihan po natin kasi kinukuha po natin dito yung salita na nagpapakita po ng ating pinag-aralan yung for we shall stand before the judgment seat of Christ. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya kasi nga ay ang konteksto ay ang mga mananampalataya na nagsasabi na hindi naman para sa Diyos yan, yung ginagawa mo, itong dapat na para sa Diyos, mali yung ginagawa mo. Sabi nga ni Apostol Pablo, bakit mo hinahatulan ng iyong kapwa? Na sinasabi, paano mo nasabi na hindi yan para sa Diyos ang kanyang ginagawa? Paano nasabi na ang iyong ginagawa ay para sa Diyos? Ang sinasabi ni Apostol Pablo dito ay mayroong kaganapan, mayroong pangyayari na darating sa buhay ng mga mananampalataya ng bawat mananampalataya ay haharap sa Panginoon. Kaya ang sabi, huwag nating hatulan ang ating mga kapatid kasi kung ito man ay para sa Panginoon o hindi, haharap tayo sa Diyos. Ito'y mangyayari na tayo ay magbibigay sulit sa Panginoon. Kaya makita natin dito sa ating pinag-aaralan, ano yung judgment seat of Christ na sinasabi dito ng Apostol Pablo. Sa letter A natin, ito yung the reporting of our deeds for the Lord. Yung pagpapahayag, kapahayagan. Sabi nga dito, haharap tayo, magbibigay sulit sa Panginoon. Balikan po natin. Doon sa Romans chapter 14, verse 10 to 12. But why do you judge your brother? Or why do you show contempt for your brother? For we shall stand before the judgment seat of Christ. Tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Sabi dito, for it is written, as I alive, says the Lord, every knee shall bow to me and every tongue shall confess to God. At sabi dito sa verse 12, so then, each of us shall give account of himself to the Lord. Ano sinasabi ni Apostol Pablo dito? So then, each of us shall give account of himself to the Lord. Ang sinasabi ni Apostol Pablo na tayo bilang mga mananampalataya ay haharap sa Diyos upang magbigay sulit ng ating mga ginawa dito sa lupa. Ibig sabihin, mayroong pagsusulit na mangyayari. Ito yung sa judgment seat of Christ, haharap tayo sa hukuman ng Diyos na maglilitis sa atin, sabi nga dito, na tayo ay magbibigay sulit sa Diyos kung ano ang ating mga ginawa. Ito man, lahat ng ating ginawa. It will matters. Makikita po natin dito sa ating pinag-aaralan na ito na minsan tayo ay nawawalan ng pakialam sa ating mga ginagawa. Bahala na kung anong ating kinikilos. Bahala na kung anong ating gagawin. Na sa pag-akala natin ay baliwala lang. Ang lahat ng ating ginagawa habang dito sa mundong ito, habang tayo nabubuhay, pagdating sa hinaharap, ito po ay may halaga. Kaya wag po nating baliwalain ang ating mga ginagawa. Mas piliin po lagi natin ang mga bagay na magbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Sapagkat darating ang isang araw, magbibigay sulit tayo sa Panginoon o haharap tayo sa Diyos. O kumbaga parang ito, anong iyong ginawa sa lupa, anong i-report po natin? Amen po ba? Dito sasaysayin, ilalahad sa harap ng Diyos ang lahat ng ating ginawa. Itong si kapatid na ito, ay ito ang kanyang ginawa nung siya ay nabubuhay pa. Amen po mga kapatid, i-report po yan, ilalahad po yan lahat. Lahat po ng ating ginagawa. Kayong sabi ni Apostol Pablo, bakit mo hinahatulan? Hayaan mo ang Diyos ang humatal. Kasi darating ang isang araw ay ihahayag ang lahat ng ating ginawa sa harap ng Diyos. Hindi lamang po ito basta ihahayag. Sa letter B po ay the filtering of our deeds for the Lord. Anong ibig sabihin filtering? Pagsasala. Sasalain. Kasi di ba sabi ni Apostol Pablo kanina doon sa kanyang bakit mo hahatulan? Ano po? Ang iyong kapatid. Haharap tayo sa hukuman ng Diyos. At doon sa hukumang ito ng Diyos, ay anong mangyayari? Dito, sasalain ang ating mga gawa. Kung ito ba ay para sa Diyos o hindi talaga para sa Diyos. Kasi nagtatalo-talo, yung daw pagkain niya ay para sa Diyos. Yung hindi daw niya pagkain ay para sa Diyos. Yung kanyang ginagawa ng mga kapatid ay para sa Diyos. Yung daw ginagawa ay hindi daw para sa Diyos. Kaya sa ano sabi ng talata? 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 15.
Ayon sa kagandahan loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaring ilagay maliban sa nilagay na. Walang iba kundi si Kristo. May nagtayo na gumamit ng ginto, pilak at mahalagang bato. Mayroon namang gumamit ng kahoy, damo at dayami. Ang sinasabi po dito, ang konteksto po nito ay para kanino ang ginagawa ng isang tao. Ibig sabihin, yung pundasyon ay ibig sabihin nakasalalay. Para kanino? Para saan yung kanyang ginagawa? Sabi dito, ang isang sinasabi dito, yung may highlight po natin, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaring ilagay maliban sa inilagay na, walang iba kundi si Kristo. Kasi sinasabi po dito ni Apostol Pablo, kung babalikan po natin yung mga previous verses, nagtatalo-talo mga mananampalataya. Kay Pablo ako, kay Apollos ako, kay Pedro ako. Ang tanong, para kanino bang iyong ginagawa? Sabi ni Pablo dito, para kanino ba? Iisa lang naman ang ating Panginoon. Dapat, ang ginagawa ay para sa Panginoon at hindi para sa tao. Ang pundasyon, ang sinasabi ng pundasyon, ang saligan, kung bakit ginagawa, ang dahilan, kung bakit ginagawa, walang ibang matibay na dahilan sa lahat ng ginagawa ng tao, kundi ang Panginoong Hesukristo. Makikita po natin mabuti dito, na sinasabi dito, malalahad po ang lahat ng ating ginagawa. Bilang isang mananampalataya, ang atin bang ginagawa ay para kay Kristo talaga? Dito malalahad, yun bang ating paglilingkod na ginagawa, yung pagiging bahagi ng ministry, ito ba talaga ay para sa Panginoon? O para sa ating sarili? O para sa tao? Pagdating sa judgment seat of Christ, ito po ay malalahad. Yung bang ating pananalangin, ito ba talaga ay, ang pundasyon nito ay ang Panginoon? Yung ating pagbibigay, ito ba ay ang pundasyon ay ang Panginoon? Sabi nga, yung pagiging bahagi natin, pangangaral ng mabuting balita, pagdalo sa bawat gawain, ang pundasyon ba nito ay para sa Panginoon talaga? Minsan makikita po natin, maraming nasa Panginoon o naglilingkod sa Panginoon na hindi naman talaga para sa Panginoon. Ang ginagawa minsan, o madalas nangyayari, gusto lamang magpasikat, gusto lamang maging bahagi, o gusto kumuha ng papuri sa kanyang kapwa-tao. Kaya nga, ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, ang lahat ng ito ay mahahayag pagdating sa panahon ng judgment seat of Christ. Lahat ng paglilingkod, lahat ng ating ginagawa, kung sinasabi natin ito ay para sa Panginoon, ito ay mapapatunayan kung talagang para sa Panginoon. Kasi ang sabi dito, makikilala ang uri ng mga gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Amen po mga kapatid, napakalinaw. Ibig sabihin dadaan sa apoy, ibig sabihin ay di ba yung ginto ay dinadaan po yun sa apoy? Malakas na apoy, ibig sabihin matinding pagsusuri po yun. Pag ginamitan ng apoy, ay matinding pagsusuri. At susunugin po yun doon, sabi dito, yung ginto, pag nasunog po ito, maaalis po doon yung hindi tunay na ginto. At matitira lamang ay yung tunay na ginto. Ibig sabihin, kaya nga sabi dito, kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ibig sabihin, sa matinding proseso, at hindi nasunog, ibig sabihin, mapapatunayan na ito talaga ay ginawa para sa Panginoon. At sabi dito, ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Ibig sabihin, kung masunog, ibig sabihin ng masunog, mapatunayang hindi totoo, mali ang motibo, ay hindi ito magkakaroon ng gantimpala o hindi kikilalanin ng Diyos. Kaya nga doon sa filtering, ibig sabihin sa pagharap natin sa Diyos at paglalahad ng lahat ng ating ginagawa na sinasabi natin ito ay para sa Diyos, doon lamang po ito mapapatunayan kung ito ba talaga ay para sa Diyos o hindi. Amen po mga kapatid. Kaya sa atin po ginagawa, itong encouragement po sa atin. Kung tayo may ginagawa sa Panginoon, para sa Panginoon, paglilingkod man yan, pananalangin man yan, o anumang ginagawa natin, pagsasalita man yan, pag-iisip man yan, ay sabi nga ng Biblia ay gawin natin sa
ikaluluwalhati ng Diyos. Maging totoo po tayo. At makikita po natin na hindi po ito lihim sa Diyos. Kung totoo tayo o hindi, sa lahat po ng ating ginagawa. Pagdating po doon sa langit, na tayo haharap sa Diyos, doon mapapatunayan na hindi totoo o totoo ang ating mga ginagawa para sa Panginoon. At sabi pa po dito, patapos po itong salain, ilahad salain ang mangyayari na, the rewarding of our deeds for the Lord. Yan, rewarding na. Magkakaroon ng rewarding. Kasi tingnan po natin mabuti, balikan po natin yung talata. Ang sabi po dito, makikilala ang uri ng gawa sa bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahahayag sa pamagitan ng apoy, matinding pagsusuri kung anong uri ang ginawa ng bawat isa, kung ito ba talaga para sa Panginoon o para sa hindi. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ibig sabihin, kapag napatunayan na ito'y totoo, na ito ay talagang para sa Diyos, ito ay may gantimpala. Pero sabi dito, sa verse 15, ibig sabihin, rewarding. Ngunit kung masunog man, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Kaya makikita po natin, itong judgment seat of Christ, ito po exclusive sa mga mananampalataya. Amen po mga kapatid. Makikita po natin mabuti dito sa ating pinag-aaralan na ito, yung kahalagahan ng ating pagiging totoo sa ating paglilingkod. Sapagkat kung ito talaga ay totoo, ito ay i-reward ng Diyos. Gagantimpalaan ng Panginoon. Excited po ba tayo sa gantimpala ng Diyos? Sa mga susunod po nating pag-aaral, kasi ang hirap pong isingit dito, medyo hahaba po ito ng hahaba. May iwan po kasi marriage supper of the Lamb, ay maikli lamang po yun. Ay magsasala po tayo ng pagkakaputol ng mga pinag-aaralan po natin. Sa sunod po nating lesson, mas maganda po ay pag-aralan po natin ano yung mga gantimpalang pwedeng makuha ng isang mananampalataya na mapatunayang tapat sa Panginoon. Yun po ang ating sunod na ile-lesson. Uy, na-excite na sila. Sabi, hindi pa nga natapos dito. May kasunod na agad pong lesson. Kasi sabi dito, makikita natin, i-reward ito ng Panginoon. Amen po mga kapatid. Nakita po natin na yung ating paglilingkod sa Diyos, yung totoong paglilingkod sa Diyos, hindi ito baliwala sa Diyos. Minsan tayo nanghihina. Gusto nang mangayaw sa ministry. Para bang baliwala naman ang ginagawa. Hindi naman napapansin ng tao. Ano po? Yan ang minsan sentimento ng mga lingkod ng Panginoon. Ng mga sumusunod sa Diyos. Ang laging naano natin ay walang nakakakita at tandaan po natin, alam po yan ng Diyos. Yun pong napakagandang encouragement po sa atin. Sabi dito, 1 Corinthians chapter 5 verse 9 to 10, Therefore we make it our aim. Ito daw ang layunin ni Pablo. Ano layunin ni Pablo? Whether present or absent, sabi nga ay nasa presensya ng Panginoon o nasa katawan pa lamang. Ang sabi dito ay to be well pleasing to Him, maging kalugod-lugod sa harap niya, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Bakit sabi ni Pablo na ang gusto niyang mangyari at ang kanyang layunin ay maging kalugod-lugod sa Panginoon habang siya ay nandito sa lupa at maging sa paghumarap na siya sa Panginoon? Kasi sabi niya, mayroong judgment seat of Christ. At doon sa judgment seat of Christ ito, may reward. Amen po mga kapatid. That each one may receive the things done in the body. Yung mga ginawa natin habang tayo nabubuhay, na totoong ginawa para sa Panginoon, ito ay i-reward. Sabi, according to what He has done, wherever good or bad. Bakit good or bad? Kasi yung good, ang motive natin ay sa Panginoon. Yung bad, ang motive natin ay hindi talaga para sa Panginoon. Ito madalas nangyayari. Gumagawa tayo ng mga bagay na hindi ang purpose ay for God's glory. Bagaman ito'y mabuti. Halimbawa, tumulong tayo sa ating kapwa, mabuti o hindi? Mabuti, tama po ba? Kailan ito nagiging masama?
kapag mali ang purpose. Pag ang purpose natin ay tayo ay pasalamatan ng tao, kilalanin ng tao. Pero kung kaya tayo nagbigay, kaya tayo tumulong para kilalanin ang kabutihan ng Diyos, makilala ang kadakilaan ng Diyos, ito yung sinasabing good. Kaya whether good or bad. Hindi ibig sabihin, gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama. Kaya naging masama. Yung purpose po kasi lagi ang tinitingnan po dito. Kasi makikita po natin dito sa ating kung bakit para lamang ito sa mga mananampalataya kasi ayon po sa mga maling katuruan ay ito daw po yung pagharap ng kaya may good or bad, hahatulan daw po dito ayon sa manggawa at mabubuting gawa. Doon daw po yung maghahatulan. Hatulan daw po ito. Kasi dito po, makikita po natin ang kahibaan ng paghatol na ito ng pagre-reward at sa paghatol ng pagpaparusa. Sa 2 Corinthians 5:15 at Romans chapter 14 verse 10, ang judgment na makikita pa sa English, sa Griego may kahulugan na bema or sa English na ibig sabihin ng platform or tribune o tribunal. Ano po? Na kung saan yung tribunal ay ito naman po ay isang ang mga hukom po doon ay nagbibigay ng grado. Kumbaga sa manlalaro ay bibigyan siya ng reward kung anong kanyang natapos doon sa kanyang pagiging atleta. Yun po yung tribunal na tinutukoy po dito. Sila ay tagapagbigay ng grado, ng reward. Ibig sabihin, hindi hahatulan. Dito naman po sa Revelation chapter 20, verse 12, ito naman po, yung judgment dito ay makikita natin, pareho silang judgment, pero ang nakalagay po doon ay, sa original na salin ay krinoo. Na ang ibig sabihin, to separate, to pick out, to pronounce judgment. Ang laki ng kaibahan. Ang sabi po dito sa judgment, to separate, ihihiwalay. Kasi sa chapter 20 po ng Revelation, magkakaroon na ng final judgment ng ating Panginoon sa mga makakasalanan. Dito na po yung hahatulan. Kaya nga to separate, ihihiwalay na siya, lubusang ihihiwalay na sa presensya ng Panginoon. Ibubukod na. Hindi po ito yung naandun yung mabuti, naandun yung masama o pili. Saka ibubukod. Hindi po. Naandun na po lahat ng masasama, lahat ng hindi kumilala sa Panginoon, yung separate na tinutukoy, total separation in the presence of God, itatapon sa puwet ng impyerno. To pick out, bubunutin. To pronounce judgment, ipapahayag ang kahatulan. At ang hatol po dito ay punishment, hindi rewarding. Kaya magkaiba po ito. Hindi pwedeng gamitin yung 2 Corinthians at saka yung Romans pagdating po sa judgment ng punishment. Magkaiba po yun. Kasi ito ay rewarding, ang 2 Corinthians chapter 5 verse 10 at ang Roma chapter 14 verse 10 kasi magkapareho po sila ng kahulugan yung judgment. Kasi tingnan po natin mabuti. Sa 13, ang sabi po dito ay, the sea gave up the dead who were in it, and death and Hades deliver up the dead were in them. Yun daw nasa Hades at saka yung nando sa sabi nga dito yung nasa dagat ay nangamatay ay inilabas. At sabi dito they were judged each one according to his work. Ibig sabihin, yung hahatulan dito ayon sa kanilang mga kasamaang ginawa. Tapos sabi naman po dito sa Corinthians, 2 Corinthians 5, 9-10, kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging sa katawang lupa o maging sa piling niya, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Yung hukuman ni Kristo, sabi dito, at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mabubuting gawa, ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. Di ba nakita natin parehong may gawa ang sinasabi po dito sa each according to his work. Sa Tagalog naman rin ayon sa ating mga gawa, mabuti man o masama. Yung kanina sa Revelation, ito'y paghatol, pagpaparusa. Ito naman pong sa Korinto ay pagbibigay ng gantimpala. Nakita po natin ang kahibahan. Kaya exclusive po ito sa mga mananampalataya. Ang rewarding pong ito.
Pribilehiyo po ito sa atin. Huwag po nating sayangin ang pagkakataong ito. Huwag nating sayangin ang pribilehiyong binigay sa atin ng Diyos na darating ang isang araw, ang lahat ng ating ginawa sa Diyos ay Kanyang i-reward. Amen po. Minsan, alam niyo po kung bakit ayaw natin, wala naman ang mapapala diyan. Pagod lamang yan. Naglilingkod ka na nga, huhusgahan ka pa ng tao. Huwag na lang maglingkod. Pero nakikita natin yung mga dahilan para hindi maglingkod, pero hindi natin naiintindihan yung malalim na dahilan bakit natin kailangang patuloy at patuloy na maglingkod, sumunod sa Diyos. May reward din po. Amen po. May rewarding na mangyayari. Kasi tingnan natin, anong lesson dito? Our faith and service in the Lord will not vain. It will rewarded in God's appointed time. Huwag tayong sabi nga dito ay makikita po natin dito, lahat ng ating ginagawa sa Panginoon ay hindi po mababaliwala. Huwag nating maging kahinaan na parang baliwala ang ginagawa natin sa Diyos. Ang sigurado po, sa itinakdang panahon ng Diyos, ito ay Kanyang i-reward. Kaya kung tayo may naglilingkod sa Panginoon, huwag tayong malungkot, huwag tayong matakot. Ano po? Huwag tayong manghina. Sabi pa dito, do not regret to use our time in serving the Lord. In God's appointed time, it will be remanded. Ito yung ating dapat na nagiging motivation. Na darating ang isang araw, lahat ng paghihirap natin para sa Panginoon, hindi man ito napapahalagahan ng tao, hindi man ito nakikita ng tao, ito yung nakikita ng Diyos at ito ay Kanyang papahalagahan. I-reward niya ito. Huwag sanang maging dahilan natin na tayo ay ligtas na. Yes, sabi naman ng nung binasa natin, bagaman tayo ligtas na. Yes, tayo maliligtas. Sabi, yes, tayo ligtas. Pero wala tayong reward na. Gugustuhin ba natin? Haharap tayo sa Panginoon? Magsusulit tayo? Anong ginawa po sa Panginoon? Ay, wala po eh. Akala ko naman po hindi tunay na may rewarding. Sabi po, tinuro po sa amin yan ni Pastor eh. Ay, hindi ko naman po akalain na tunay nga pala. Gusto ba natin ganun tayo? Mabuhay tayo sa maling akala. Basta't sinabi ng Biblia ito ay totoo. Yan po mga kapatid. Kaya kung tayo hindi naglilingkod, maglingkod tayo. Ito yung encouragement sa atin. Ang Diyos ang magre-reward sa atin. Dahil sapagkat siya ang Diyos na nakakakita ng lahat. At kung tayo naglilingkod na, huwag tayong tatalikod sa Panginoon. Maglingkod tayo ng buong puso, buong katapatan. Maglilingkod din lang naman tayo, sikapin na natin na maging totoo kasi sayang lamang ating pagpapagod at ating pagpapagal kung hindi naman ito totoo at bukal sa puso na ito para sa Panginoon. Pagdating natin at pagharap sa langit, walang reward, sayang. Nasa ministry ka na lang din naman, ay di, maging malinis ng ating motibo. Amen po, para pagdating sa langit, may reward. Kung hindi man tayo ma-reward ng tao dito, okay lang. Kasi mga bagay dito sa lupa ay hindi permanente. Nawawala ay pag nasa langit, hindi po yun mawawala. Doon na lang tayo mag-gain ng reward. Kung hindi man ito nakita mahalaga dito, okay lang. Ang mahalaga, nakikita ito ng Panginoon. Amen po mga kapatid. Sana ito maging encouragement sa atin na patuloy tayong maglingkod. Amen. Andyan po ba kayo? Na-encourage na po ba tayo maglingkod? Amen. Purihin po ang Diyos. At sabi naman po dito sa ikalawa ay, the marriage supper of the Lamb. Ano ga pong bilis ng oras? May timer po kasi ako dito. Tinatimer ko na para limitado po yung aking oras. Kaya lang ay talagang hindi malimitahan. Sa simpleng mga talata pa lamang po tayo talagang kumukonsumo ng oras para may paliwanag. Okay lang po ba mga kapatid? Nakalabas ulit tayo ng konti sa oras. At naman po dadalawang bahagi lang po ang ating pag-uusapan. Marriage supper of the Lamb. Ang sabi po naman po dito, ano naman ang marriage supper of the Lamb? Ang sabi naman po sa Revelation chapter 19 verse 9, at sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, pinagpala ang mga inanyayahan sa kasala ng kordero. Idinugtong pa niya, ito ay tunay na salita ng Diyos. Sa English, then he said to me, ang sinasabi po dito ay si John po ito, John the Beloved, ang sinasabihan po nung anghel. Yung he po dito ay yung anghel po kasi siya nakikipag-usap po sa anghel.
At sabi dito, right, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are true saying of God. Ano po naman sinasabi dito patungkol sa marriage supper of the Lamb? Ito yung isa rin pong kaganapan na habang naghihirap, dumadanas ng kahirapan sa lupa, yung mga taong matitigas ang ulo, ayaw maniwala sa Diyos, ayaw sumunod sa Diyos, nire-reward naman sa langit ang mga mananampalataya pagkatapos ay, sabi nga po dito yung marriage supper of the Lamb, ito naman hindi natin alam kung alin ba talaga ang mauna sa dalawang ito na kaganapan. Pero sigurado, mangyayari ang dalawang ito, ang judgment seat of Christ at marriage supper of the Lamb. Ano naman sinasabi dito sa marriage supper of the Lamb na pinasasabi ng anghel na isulat mo ito na mapalad ang lahat ng mga inanyayahan o tinawag sa kasalan ng kordero. Sa letter A po natin, ito ay the eternal union of Christ, of church to Christ. Kasi sabi po dito, then he said to me, right, blessed are those who call to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are true saying of God. Yung marriage na makikita po natin dito, ito po ay pagsasalarawan lamang, hindi po ito talaga literal na kasalan. Ang sabi po dito, marriage supper of the Lamb is a heavenly banquet o kaganapan, salo-salo, and celebration of Christ's union with His bride, the church. Ano po? Marriage supper, ito po ay hapunan. Ano po? Mangyayari ito sa pahapunan, hindi po ito umagahan. Sabi dito heavenly banquet. Ibig sabihin ito po formal, kung sa po natin, sa lingwahe po ng tao, ito isang formal na kaganapan. Ano po? Ibig sabihin serious, importante na kaganapan. Banquet and celebration of Jesus Christ's union with His bride. Pakikipag-isa. Kasi makita po natin, eternal union with Christ. Sa panahon po ng church, tayo ay may relationship with Christ, pero para bang isang sa magkarelasyon o magkatipan, ay hindi pa ito yung talagang sila pag-iisahin na. Kaya nga po, symbolically nung marriage, ay makikita po natin ay the marriage supper of the Lamb is the culmination of Christ's relationship with the church. Culmination, ibig sabihin yung paghantong sa isang malalim, matibay na ugnayan sa ating Panginoon. What is symbolized? The bridal imaginary of feet symbolize God's close union with each other o sa bawat mananampalataya. The church is adorned in a fine linen, a white linen, united to Christ in a glorious celebration. Parang yung ikakasal. Ano po? Ano bang inaano sa ikakasal, di ba? Sila ay may malinis na kasuotan, marangal na kasuotan, at ihaharap sa kanyang groom, yung bride. Kaya makita natin dito, yung marriage na meron po dito. Di ba sabi ang marriage, kung titinan po natin, ito ay, ang hangganan nito ay ang kamatayan. Amen po ba? Di ba pag nagsumpaan ang mga magkatipan na sila magiging mag-asawa, sa hirap at ginhawa at agaling. At hanggang saan po? Hanggang sa kamatayan. Yung kanilang relationship ay hanggang sa kamatayan, hindi pwedeng maputol. Pero dito, bakit eternal? Kasi wala na tayong kamatayan. Kaya yung relasyon natin sa Diyos ay walang putol, walang patid. Ito yung isang pagkakaroon ng isang matibay, magandang ugnayan sa ating Panginoon ng pangwalang hanggan na matagal nang hinihintay ng mga mananampalataya na magkaroon ng isang tunay na ugnayan sa Diyos. Amen po mga kapatid. Excited po ba tayo na tayo talagang haharap sa Panginoon at magkakaroon tayo ng close relationship with God? Na-imagine niyo na po ba yung sinasabi po dito? Na-imagine po ba natin na tayo mismo nahaharap sa Diyos at talagang wala ng patid, wala ng pagkaputol yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos? Yan po sinasabi ng marriage supper of the Lamb. Kasi sabi po dito, sa padalawa, yung the eternal union of the believers. O yun namang pagkakaroon ng eternal union.
o yung pagsasama-sama ng bawat mananampalataya. Tayo dito sa buhay natin ito, ang pagsasama-sama natin ay hindi po permanente sapagkat ang lahat ay may hangganan. At yung mga ibang mananampalataya ay hindi natin nakakasama at hindi po natin nakikilala. Dito sa Marriage Supper of the Lamb, dito na magkakaroon ng Universal Church. Dito na po yung pagsasama-sama ng Universal Church. Ito na yung celebration ng union, yung pagkakaisa. Kasi sabi po dito sa Revelation, "And I heard, as it were, the voice of great multitude, as the sound of many waters, and the sound of mighty thundering, saying, Hallelujah! For the Lord God omnipotent reign. Let us be glad and rejoice, and give him glory, for the marriage supper of the Lamb has come." Ang sabi po dito, "And his wife has made himself ready. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, and the fine linen in the righteous act of the saints." Sabi nga po dito na nabibihis ng puting linen o puting tela. It means nag-symbolize ng cleanliness, holiness. Sino po ang mga ito? Sabi ka po dito, ang mga mananampalataya. Nahaharap ang bawat mananampalataya sa Diyos ng malinis, walang batik, walang dungis, sapagkat inihanda sila ng Diyos. Kaya sabi po dito, his wife has been made herself ready. Ibig sabihin, dito po magaganap na yung ang church ay all over the world, yung ni-rapture ay magkakaroon na po ng union po dito, magkakasama-sama na. Kaya dapat po sa ating mga mananampalataya tayo ay laging nagmamahalan. Baka pagdating sa langit, pag nakita mo yung kapwa man, doon pa kayo mag-away-away. Hindi naman po, wala na po mga awayan sa langit. Baka bakit kayo kinandito? Akala ko hindi may iwas sa rapture eh. Wala pong ganun ha. Kasi sa pagdating po sa langit ay naandun na po ay pag-ibig po. Kaya nga sabi dito ay ang gagawin na po natin sa langit ay magpupuri at sasamba na lamang po sa Diyos. Naku, patay. Lagot. Sabi bakit? Maiinip po doon ang hindi sanay mag-worship. Amen po ba mga kapatid? Maiinip po doon ang hindi sanay dumalo sa gawain. Kasi hindi niya nakasanayan po dito sa lupa. Kaya dapat habang nasa lupa pa po tayo, magsanay na po tayo. Naku, maiinip po doon ng aantokin po doon ng ang hindi marunong magbasa kasi makipag-usap sa Diyos. Kasi ay lahat po ng gagawin puro papuri sa Diyos eh. Ay baka po tayo hindi sanay. Naku, sabi ni Lord, pwede ka po kayo bumaba na laang. Naku, naka-request pa. Pero dito makikita po natin, tayo bibiro lamang ha, at baka sabi niyo pwede nga mag-request po doon. Kasi po doon ay wala na din po marami pong gawain na wala na. Kaya makita po natin dito, habang tayo nandito po, magsanay na po tayo para pagharap natin sa Panginoon, sanay po tayo na nagpupuro sa Diyos. Amen po mga kapatid. Kasi tingnan po natin dito, anong sinasabi po sa Ephesians? Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay may harap niya sa kanyang sarili na sa kagandahan nito, walang anumang dungis. Ito ay dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Ang tinutukoy po dito sino po ang church? Yung tulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Para bang ang pagdating po sa pag-aasawa ay ang kino-compare po ang pagmamahal ni Kristo sa iglesia sapagkat meron nga po itong mangyayari na ganito na celebration, ang marriage supper of the Lamb. Ito po yung sabi nga dito it is the end of redemptive work and the start of eternal communion between Christ and the church. Yung katapusan na po ng katubusan, ibig sabihin ay talaga mararanasan na po natin na yung pangako ng Diyos ng katubusan. Sabi po dito, it is a celebration of those who will spend eternity with in heaven with Jesus. Sino po ito? Ang mga mananampalataya. It is a celebration of final defeat of Christ's enemy. Tapos na din po ang pakikipaglaban po dito. Sabi, when it happened, the marriage supper of the Lamb
take place in heaven between rapture and second coming. Ibig sabihin, nag-rapture sa pagitan po ng rapture at saka ng second coming. Kaya habang nagte-tribulation po doon sa lupa, ay meron naman pong kasiyahan, pagpupurit sa Diyos sa langit. Anong makikita po natin dito? The marriage supper of the Lamb ay katuparan ng pangako ng Diyos na tapat na sumasampalataya na sila'y makakasama ng Diyos sa pangwalang hanggan at katapusan ng kahirapan. Alam niyo po, bakit maraming mananampalataya tatalikod daw sa panahon ng end times? Kasi nakakaranas sila ng mga kahirapan, pagsubok sa buhay, kawalan ng pag-asa, na para bang ang kanilang pananampalataya ay walang kabuluhan, na ang kanilang pananampalataya ay hindi naman talaga totoong mayroong buhay na walang hanggan o pakikisama sa ating Panginoong Hesukristo ng pangwalang hanggan. Ang marriage supper of the Lamb, ang katotohanan po dito ay nagpapakita ng pangako ng Diyos kasi ito'y nakasulat sa Biblia. Ibig sabihin ito ay totoo at tunay na magaganap. At sabi dito, makikita natin yung pangako ng Diyos na yung makakasama ang bawat mananampalataya ng Diyos sa walang hanggan. Ito ba yung atin pang inaasahan sa panahon po natin ngayon? Na panahon na tayo nahihirapan, nalulungkot, na ang ating pananampalataya ay hindi nawawala na darating ang isang araw kakasamahin tayo ng Diyos. Sabi nga po dito sa ating pagwawakas, ang dalawang kaganapang ito ay pagpapakita ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako, nagagantimpala ng mga taong sa kanya ay tapat na naglingkod at ang pangakong buhay na walang hanggan sa piling niya. Ito po yung isang magandang aral na dapat po nating matutunan. Pagdating sa paglilingkod, kung tayo may tinatamad, kasi hindi naman sinasabing walang kakayahan, kasi sabi ng Biblia, ay ang nagpala ang Diyos ng iba't ibang kakayahan. Kulang lang po tayo sa motibasyon. Bakit ba natin kailangan gawin? Kailangan natin gawin ito. Bukod sa tayo iniligtas ng Panginoon, may reward. Amen po. Mayroon tayong matatanggap sa Panginoon pagdating po natin sa langit. Ayaw po ba natin na pagdating sa langit, meron tayong reward, may pasalubong sa atin ng Panginoon? At sinasabi din po dito na na kung tayo maglilingkod sa Panginoon, sikapin natin at siguraduhin natin na ito'y totoo na para talaga sa Panginoon. Hindi pagpapakitang tao lamang, hindi dahil sa personal na motibo, kundi talagang ito ay nakikita natin na talagang para sa Panginoon, kaya natin ginagawa. Sapagkat kung ganito ang ating hindi man ito pansinin ng mga tao, hindi man ito pahalagahan ng tao, ang sigurado papahalagahan ito ng Diyos. Sabi pa dito, kung tayo may nahihirapan sa mundong ito, ang marriage supper of the Lamb ang nagsasabi na may katapusan ng ating kapighatian pag tayo ay nandun na sa piling ng Diyos. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Sabi nga natin, malapit nang dumating ang Panginoon. Ang tanong, handa na ba tayo? Huwag po muna. Lagi ganun, huwag muna. Pag lagi huwag muna, ibig sabihin hindi po tayo handa. Anong dapat natin maging response? Gamitin ang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan. Huwag natin gamitin sa mga bagay na pansarili lamang natin ang ating buhay. Amen po mga kapatid. Huwag manghina kung ang paglilingkod ay hindi napapahalagahan ng tao sapagkat kung ito ay totoo, ito ay mahalaga sa Diyos. Ito yung encouragement sa atin, mga naglilingkod sa Panginoon. Maaring hindi nakikita ng tao ang kahalagahan ng ating ginagawa. Pero sigurado ang Diyos nakakakita. Maaring hindi pinaparangalan ng tao, ina-appreciate ng tao, pinupuri ng tao ang ating ginagawa. Pero sigurado, pagdating natin sa langit, sa pagharap natin sa Panginoon, papangaralan niya at pupurihin po tayo. Parang sabi ni Apostol Pablo, well done, my good and faithful servant. Yun ba ang ating inaasahan na makita sa atin ng Diyos, sabihin sa atin ng Diyos pag tayo humarap na sa Kanya? Well done, my good and faithful servant. O pagharap natin, ano naman ginawa mo? Tagal-tagal mo sa lupa, wala kang ginawa. Hindi naman po, hindi naman pagsasermon. Baka lang kasi yun ang asahan natin, Nakakalungkot pagka ganun. Ang ating marinig, anong ginawa mo sa lupa? Ang habang-haba ng buhay mo diyan, wala kang ginawa. Amen? Kasabi dito ay, kung hindi man ito pahalagahan ng tao, papahalagahan na ito ng Diyos.
Huwag manghina sa pananampalataya kahit nahihirapan sapagkat darating isang araw, papawiin ng Diyos ang lahat ng lungkot at ang hirap. Ang marriage supper of the Lamb nagsasabi, nagpapatunay na papawiin ng Diyos ang ating lungkot at ang ating hirap. Kung punong-puno man tayo dito ng pagsubok, kahirapan dahil sa ating pananampalataya, tayo'y magalak dahil pagdating sa langit, tayo'y ligtas, makakasama tayo sa rapture, mauna man ang ating buhay, ay pagdating doon ay tayo ay gagantimpalaan ng Diyos. Matatapos ang lungkot at hirap. Kaya kung tayo may dumadaing po dito, okay lang. Kasi tayo naman ay ligtas, darating ang isang araw, walang hanggang kaligayahan na po ang ating mararanasan. Amen po mga kapatid. Sana po ay nakatulong po sa atin ang aralin ito at nabigay po sa atin ang encouragement na maglingkod sa Panginoon at higit sa lahat ay manatili sa buhay pananampalataya. Ang kahirapan sa mundong ito, ang kaligayahan sa mundong ito ay panandalian lamang, ngunit pagdating sa langit, ang lahat ay pang walang hanggan. Kung tayo may tinatamad pang maglingkod, ang reminder sa iyo ng Panginoon, may reward ka sa langit, maglingkod ka. May reward ka sa langit, gamitin mo ang buhay mo. Huwag nating laging reward dito sa lupa. Ang mga bagay dito sa mundong ito, panandalian, nawawasak, nasisira lamang, nasisira. Pero sa langit, ang lahat ay pang walang hanggan. Yun po ang nasahin natin na reward, na benefits. Yung pang walang hanggan. Sana po ay nakatulong po sa atin, na-encourage po tayo ng salita ng Diyos. Alam niyo po, talagang sa pag-aaral pong ito, talagang sabi nga kinakausap po tayo lagi ng baka ako ay sabi nga minsan napagbulan, baka ako ay naliligaw na masyado na akong na-enjoy sa buhay na mayroon. Pero talagang laging pinapakita ng Diyos na huwag tatalikuran, huwag pababayaan ang paglilingkod sa Panginoon. Amen po. At laging nire-remind tayo ng Diyos na ang ating pabang ginagawa ay para sa Panginoon pa o para sa sarili na lamang. Kaya yan po, ito po ay malaking lesson po sa atin, lalo tigit po sa akin sa buhay po pananampalataya. Sana po ay lahat tayo ay sama-samang maglingkod sa Diyos, umasa sa Diyos hanggang wakas ng panahon. Kaya purihin po ang Diyos. Sana po ay lahat po tayo ay natuto. At ang tunay na natuto ay may paglalapat sa buhay. Sana dumating ang isang araw, may magbalita po sa akin, si Pastor, si kapatid po ay naglilingkod na. Ginagamit na po ang kanyang buhay sa ministry. Hindi po dahil para sa akin, kundi para sa Panginoon. Kaya yan po ang mensahe po sa atin ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama, na dakila po sa lahat, purihin ka po Panginoon sa iyong kabutihan kadakilaan. Salamat po sa time na binigyan po sa amin upang napagbulayan po ang iyong salita. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay magkaroon ito ng paglalapat sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, na encouragement na pinakita mo sa amin na ang paglilingkod po namin tapat, kailanman po ay hindi mawawala po. Hindi mawawala ng kabuluhan. Lagi ito pong may saysay sa iyong harapan. Dakilang Diyos, maging ang aming buhay pananampalataya. Kung punong-puno man kami ng pagsubok, sa buhay na ito, dumaraing kami, ay ang pangako mong darating isang araw, kami iyong sasapiling at matatapos ang kalungkutan at ang kahirapan. Kaya Panginoon, ang lahat pong ito ay amin pong inaasahan, kinasasabikan dakilang Diyos na mangyayari. Kaya dakilang Diyos, tulungan po ang bawat isa, anumang aming kalalagayan, ang bawat isa po Panginoon, ay tutulungan po na patuloy pang ma-encourage sa paglilingkod at higit sa lahat sa buhay pananampalataya. Dakilang Diyos, umaasa po kami sa gabay at patnubay ng banal mong Espiritu sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos at salamat po sa Panginoon. At nakatapos po ulit tayo ng pag-aaral ng kanyang salita. Sana po tayo ay na-bless. At sa susunod po, pag-aralan po natin ano naman yung reward na ibibigay po sa atin ng Panginoon pagdating po doon sa langit, pagharap po natin sa ating Panginoon. Sana mas maging makatotohanan po ang ating pagkatuto. Hindi lang laging excitement. Kasi minsan yung excitement po natin ay gusto lamang nating malaman. Sana maging excitement po natin sa mga aral ay gusto nating matutunan at gusto nating maisabuhay ang bawat matutunan. Kaya purihin po ang Diyos. Salamat po and God bless us all po.